What's up mga kamaster? Welcome back sa aking YouTube channel. At for today's video mga kamaster ay gagawa na naman tayo ng tutorial. So bali ang ating gagawin ngayon ay gagawa tayo ng reverse trigger mechanism. So bali ipapakita ko sa inyo ang paggawa dahil kahit na may mga upload na ako na una ay may nagtatanong pa rin. At ito ipapakita natin. Siyempre ang ating ipapakita lang dito mga master ay yung mga mahalagang bagay lang o yung mga mahalagang kailangan nyo malaman mga kamaster. So bago tayo mag-upisa mga kamaster, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, maaaring pakasubscribe na rin po mga kamaster. Malaking tulong na po yan sa akin bilang isang vlogger mga kamaster. Umpisa na po natin mga kamaster. Bali panoorin nyo na lang kung ano aking gagawin. Bali gagamit lang tayo ng housing. Ang ating sukat para nating housing mga kamaster, 1 1/4 inches ang lapad. Tapos ang kanyang kapal ng ibabaw, yan yung kanyang kapal ng kanyang, ito yung kapal ng butas. Ang kapal niya ay 3/8. Itong ibabaw 3/8 ito, 3/8. Ibig sabihin 3/8 by 1 1/4 mga kamaster. Tapos yung kapal ng kanyang bakal, ito ay 1.5. So yan mga kamaster. Ito ang bagay na bagay sa ating gagawing reverse trigger mechanism na pang housing. Yan. At ito naman po ang ating flat bar na stainless mga kamaster ay 1 inches ang lapad at 6 mm yung kapal. Ito 6 mm ang kapal niyan mga kamaster. Yan. Walang available na na 2 inches ang lapad na na flat bar. So bali 1 inches lang ating nabili. Maraming masayang dito mga kamaster gawa ng bitin sa lapad. Pero ang importante mga kamaster, ipakita ko sa inyo ang paggawa. Una natin gagawin mga kamaster ay titingnan nyo rin yung tubular. Ayan, gaya nito. Andito sa ilalim yung yung dugsungan nya. Bale dito kayo kukuha ng ibabaw mga kamaster, pang ibabaw. Yan, gawin nyo na lang pang ilalim tong may dugsungan. Pansin nyo naman mga kamaster yung tatak nya dito sa ibabaw. Ibig sabihin dito rin sa ibabaw yung mas magandang part na wala kang makikitang yan dugsungan dyan. Ito kasi mga kamaster may dugsungan Pakita ko na rin sa inyo. Yan. Makikita niya may dugsungan mga kamaster. Yan yung dugsungan. Dito sa kabila ay wala. Yan makikita nyo. Yan wala yan. So bali dito tayo kukuha. Sa ibabaw yung may tatak na igel. Kailangan lang natin ng masking tape mga kamaster. So bali lalagyan natin ng masking tape to. Yan ang yan mga master, nakakita tayo. Bali 9 cm lang yung haba natin gagawin mga kamaster. Mula dito sa itong gawin natin mga kamaster. Maglalagay natin dito ng pabuntot. Yan. Yan. Mula dito ay 9 cm. Dito, yan. Yan. Yan, 9 cm mga master. So kanya kabay natin gagawin na housing. Yan. Putulin natin to mga master. Yan na mga master, nakaputol na tayo. So gagawa naman tayo ngayon mga master ng lever o yung trigger nya at saka yung kanyang share. Yan. Dahil 1 inches to, hatiin natin mga kamaster. Dito lang magawa ng mga kamaster ng share. Ang haba pala natin gagawing share mga kamaster ay 4.5 cm. Yan nahaba na gagawin natin share mga master. Yan. Dito natin maglalagay ng lever mga master. Kukuha lang tayo ng mga haba ay 5.5 ang haba mga master.
Yan, 5.5. Yan mga kamaster. Kailangan makakuha ng dalawang trigger sa 1 inches. Pang isahan tra. Di ba hindi mo masayang yung mga yan? Yan. Sige mga kamaster, butasin na natin to at ikat na natin yan. Yan, ikat natin to. Yan. So yun mga kamaster, bali bago natin siya butasin ay lalagyan natin siya ng tuldok na patatamaan natin ng barina o ng drill bits. Yan, bali tuldokan natin dito mga master. Yan, yan, tapos na tayo sa lever. Dito naman tayo sa sear. So yan mga kamaster, bali butasin na natin ito ng mas maliit na drill bits. Yan na mga kamaster, nabutas na natin ang pinakamaliit. So bali sundan na natin siya ng 3x16 pang final na butas. Yan, nakapalit na tayo ng 316. So yan, butas na mga kamaster. Bali ito yung 316 na shafting. Yan o. Sakto-sakto mga kamaster. Yan, ikat naman natin ito mga master. Bali paghiwalay-hiwalay na natin sila. Yan mga kamaster, putol na. Yan na, putol na mga kamaster, biyak na. Ito naman, bali ito cut natin diretso na dito para minsanan na lang mga master. So ito na mga kamaster, bali tanggalin na lang yung mga dulo-dulo na yan. Yan, at ito na mga kamaster, bali kunting bapping na lang ito, makukuha mo ng design. Yan. Dito naman tayo sa sear.
Yan, ganyan yan mga kamaster. Pag bubuhin na natin, ganyan ang forma niya sa loob ng housing dito. Pag nilagay natin dito sa loob dito, ikat natin na pa-slide. Yan. Ganon din dito, medyo ikat natin to. Yan. At itong ibabaw na yan. Yan. Yan mga kamaster. Yan. Yan ang forma niya mga kamaster pag sa housing na. So yan mga kamaster. Bali paliwanag ko lang sa inyo. So bago kayo magbutas dito mga kamaster, kailangan siguraduhin nyo munang malinis itong inyong lever at saka itong ser. Malinis na. Yung talagang ano na siya, 100% na ready to set up na sa dito kapag nakabutas tayo. Yan, para hindi mawala yung dating align o yung dating sukat ng pwesto niya kapag kinabit natin dito. Kasi kung magbubutas na kayo dito na hindi pa siya malinis ito, hindi pa talaga malinis lahat, yan, tapos nakabutas na kayo dito, may posibilidad na medyo palayo na yung ating mga mababawasan yung haba ng ating kuhan, yung isaktong sukat ng ating ser at saka liver. So kailangan kapag magabutas na kayo dito ng pinaka-pinlock, kailangan nakalinis na lahat to. Linis na lahat yan, na bapin nyo na, makinis na. Tapos para pag sit up nyo ng ganyan at naisukat nyo yung shafting dito sa babaw, yung shaft na or 316 na gagawin yung trig, hindi na mabawasan yung dati niyang sukat. Yan. So kailangan bago nyo ikabit ito ay malinis na lahat ito mga master. Yan. Para maganda. So bali linisin ko na rin ito mga kamaster. Bapingin ko na para makita nyo na rin. Gagamit lang tayo ng lumang flap disc. Panoorin nyo lang mga master. Ito mga kamaster, bali susundanan pa natin ng pambapping na mas pampakinis. Ito ang gagamitin natin mamaya mga master. Ito na mga kamaster, medyo makinis na. Yan, makislap na rin. Kailangan mga kamaster, importante lagi makinis itong ibabaw na to, kung saan pumapatong yung dulo ng ating ser. Diyan, ganyan. Kasi kapag makinis yan, pag kinalabit natin, madali siyang mag-release. Yan, hindi siya mabigat kalabitin mga master. At bukod dun mga kamaster, kailangan yan
Huwag masyadong patong na ganyan. Medyo ganyan lang mga kamaster. Halos dito lang sa kalahatian ng ibabaw ng lever nakapatong yung cut ng dulo ng ser. Yan. Bali ito mga kamaster, i-bapping ba natin to para pumantay. Para talagang mag tugmang-tugma o mats na mats do sa ating lever. So yan mga kamaster, bali nalinis na natin yung ser at saka yung lever. Yan. Gaya ng sinabi ko kanina mga kamaster, kailangan malinis na ito, itong lever at saka itong ser, bago kayo plano magbutas na talagang eksakto dun sa pwesto ng ating lever at saka ser. Gaya ito mga master, pakita ko na lang sa inyo. Yan. Kailangan naka-ready rin yung inyong sample shafting. Yan, ganyan ilagay nyo dyan. Yan. Yan, ganyan. Yan, ganyan mga kamaster. Pag nakuha nyo na yung distance, na kalkulado nyo na parang sakto-sakto yung ibabaw ng ating sample shaft dito sa ibabaw rin ng ng housing. Gaya nito, yan Kasi 1.5 mm, kailangan 1.5 mm din yung kapal dito sa ibabaw na matitira, na kailangan mag-eksakto lang sa dito. Kung itong pagbabasihan nyo, yung una nyong shaft o sample shaft, yan. Yung yan. Tapos ito yung lever. Kailangan ilagay nyo dyan. So yan mga kamaster. So pwede na kayong lagay ng palatandaan gamit itong rapis. Guguhitan nyo doon sa loob ng pagganon, paikot. Ito mga kamaster, tapusin na natin para mas lalo nyo maunawaan. Yan. Yan mga kamaster. Yan mga kamaster. Pwede na natin isang lagyan ng guhit sa loob, bilog, para palatandaan. Yan. So yan, meron na sa loob. Ito naman yung lever naman. Yan. Yan, pag nakuha nyo na yung tamang forma mga kamaster, na eksaktong gusto nyong patong ng lever at saka ser, yan, kagaya nito, okay na yan mga kamaster. Saka naman kayo maguguhitin dito sa kabila. Kailangan wag nyo alisin yung kamay nyo mga kamaster, para hindi magbago yung pisto. Yan, sakto lang mga kamaster. Yan, okay na yan. Saka naman kayo magbutas dito. Kailangan natin tundukan yan mga master. Yan. Para patatamaan natin ng drill bits. Yan, magbubutas na tayo mga master. 1/8 drill bits ang ating gagamitin muna. Pang finish natin itong 316. Yan mga kamaster, sundan na natin ng 316. Butas na mga master. Yan.
So yun mga kamaster, ganun lang ang tamang ang diskarte. Ganun ang diskarte mga master. Yan o. Yan. Pag may spring na yan mga kamaster, gagana na yan. Yan, ganyan na. So ganun lang mga kamaster. Bago kayo magplano magbutas ng housing, so sa susunod na episode ko to mga kamaster, ipapakita sa inyo ang tamang ulo set up nito. Kasama na rin paglagay ng line release mga master. Yan. Kasi mahaba na yung video natin mga kamaster. Hindi natin kaya tapusin to ngayon dahil masyadong mahaba ng video natin. Part lang muna mga kamaster. Episode lang yung gagawin natin dito para ano. Yan mga kamaster. Papakita ko rin sa inyo yung mga pagbutas dito. At full setup na yun mga kamaster. Kasama na yung paglagay ng line release. So yun mga kamaster. Sana ay may natutunan kayo sa tutorial ko ngayon. Sa kung paano ang plano sa trigger bago kayo magbutas ng housing. Yan. Kailangan talaga linisin nyo muna yung inyong mga lever at saka sir para walang magiging problema kapag kayo nagbutas mga master ng housing nya. Yan. So yun mga master, sana may natutunan kayo at salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood sa aking mga ina-upload na video. Yan, maraming salamat. At shoutout po sa inyo lahat mga kamaster. At ngayon, utay-utay tayong bumabalik sa pagtutorial para kahit paano may matutunan yung ibang kababayan natin mga kamaster. Hindi lang man sa kababayan natin, kahit sa ibang bansa pa mga kamaster. Salamat at ingat kayo palagi and God bless to all. Bye bye.